how to lose weight in just 2 hours. 2 hours? Wow. Paano raw bababa ang timbang in just 2 hours? Actually, isa-challenge ko kayo. Magtimbang muna kayo bago nyo gawin to. Para makita nyo na totoo na yung natutunan nyo, kung gagawin ninyo, ay makakabawas talaga ng timbang nyo. May papaliwanag muna si Doc Atoy. Mga kaibigan, marami po sa kababayan natin ang nagtatabaan, tumitimbang, hindi nila napapansin, pabigat sila ng pabigat, hanggang dumating sa punto na dahil sa sobrang bigat, kakapitan na ng iba't ibang mga sakit. Ang tunay na mga kadahilanan kung bakit nagkakaganito ang ating katawan, unang-una, wrong diet. Wrong diet. Okay? Lack of fiber. Lack of fiber. So, nagkakaproblema si colon. No exercise. No exercise. Pangatlo, too much constipation. Too much Okay. constipation. Dahil dito sa mga binanggit ko, nagkakaroon ng formation of toxins inside the digestive system. Ayan. And when toxins are already formed in the digestive system, humihina na po ang pagdadigest kahit gaano ka nutrition pa ang kinakain ninyo. So, ang tendency, dahil walang proper digestion, palaki kayo ng palaki, pataba kayo ng pataba without knowing it. At ang tawag doon ay... Daily, nadadagdagan ka. Hindi mo alam, nadadagdagan ka na 1 kilo. Araw-araw. At ang... Dalawa lang po ang mataba sa Pilipinas. Yeah. Isang chubby Chubby. at yung isa chubaboy. Meron ako. At dahil sa mga toxins na to, makinig, dahil sa mga toxins na hindi nyo mailabas properly, ayun na, magkokos na po ito ng pagsisimula ng iba't ibang sakit. Ano yan, mga kaibigan? Kung wala kayong colon cleansing at simulat sa pool, hindi pa kayo nakapag-cleansing ng colon. Diyan po nagsimula kung bakit kayo may sakit ngayon. Yan. Always remember this, 90% of diseases nagsimula sa GIT. Ano yung GIT? Gastrointestinal tract. So, kung gusto mong hindi magkasakit, linisin mo yan. Hindi kayo dadapuan ng sakit. Okay. Ano-ano ang mga nararamdaman ng isang tao kung paano nag-uumpisa yung mga sakit? Pagka walang colon cleansing, eto, anong una nararamdaman? Bloatedness. Yan yung pagkakain mo, parang hirap ka huminga. Parang ganun. Indigestion din yon. Okay. Bloatedness. Pangalawa, Gas spasm. kung nakakaranas kayo ng gas spasms o mas tiwag, yung iba tinatawag po siya ngayong reflux. Acid reflux. Umaangat yung acid. Okay? Acid reflux. Pangatlo, Digestive issues. digestive issues. Hindi mo napapansin may masakit sa kaliwa, bukas sa kanan naman, minsan sa likod. Ayan. Those are digestive issues. Pagka may napapansin kayo sa abdominal area nyo, palipat-lipat may masakit. Tapos, minsan naman pag hinga, may naipit. Tapos, magre-relax ka lang, okay na ulit. Those are digestive issues. Alright. Yung dighay ng dighay, What is utot ng utot, those are digestive issues. dighay? Pag dighay ka ng dighay, may problema si gallbladder. Uh-huh. Pag utot ka ng utot, may problema si gallbladder. Ano ba yung- Pagka po naramdaman nyo o nakita mo ang anak mo o ikaw mismo, tinutubuan na ng maraming acne o pimples. Ayan. Ibig sabihin, Ibig madumi na. sabihin nun, madumi na ang iyong colon. Madumi na rin ang dugo. Akala nung iba, ay, normal lang yan sa mga bata. Hindi normal sa bata ang tigyawatin. Bakit? Marumi ang colon. Bakit? Hindi maganda pagkain ngayon. Sanay na sanay kayo sa fast food. Totoo hindi. At hindi na tinuturuan kumain ng gulay ang mga bata. Kaya tinutubuan ng tigyawat. At saka acne. Okay? Tapos, isa rin po ito sa pinakamalaking problema, bakit may psoriasis. Psoriasis. Psoriasis or psoriasis. Okay? So, those are the colon problem. Okay? So, ano ang gagawin natin? Pag na-detoxicate natin dito sa ituturo ko, ang inyong colon, nalinis natin siya, makokorek niya ang digestive system, babalansihin niya ang pH level ng ating katawan. Aayusin niya ang facilitation ng metabolic process. Okay? Pati ang hormones mababalanse kapag malinis ang colon. Number 5, kung ikaw ay nagkakaroon ng pamamanas, fluid retention, edema. Manas. Okay? So ano ang gagawin natin? Ito na, ang inaabangan nyo. Subukan nyo ito. Pagkagising sa umaga, ito ang mga ingredients na kailangan. Are you ready? Kailangan mo ng 2 teaspoon of Himalayan salt. Himalayan salt. Himalayan Hindi salt. pwede iodized, hindi pwede rock salt. Himalayan salt. Okay, ulitin ko. 2 teaspoon, 2 kutsarita na Himalayan salt. Ihahalo mo siya sa 1 liter na tubig.
1 liter na tubig. 1 liter. Alam niyo yun, no? 1 liter, ha? Okay? Tapos, i-squeezean mo ng kalahating lemon. Lemon. Okay? Okay. So, paano natin gagawin yan? Yung tubig, initin mo. Kailangan warm heat. Pero hindi aabot sa kulo. Painitin mo lang. Pagka sinalang mo yung 1 liter na tubig at nakita nyo umusok na, hindi pa pakulo, okay na yon. Ilagay mo ngayon yung 2 teaspoon ng Himalayan salt. Pagkatapos, pigaan mo ng lemon. Haluing maigi, tanggalin mo na sa apoy kasi kukulo na yan, di ba? Basta mainit na, tanggalin na sa apoy hanggang sa matunaw yung salt. Pag tunaw na yung salt, ready for drinking na yon. Pero may catch dito. Listen. My catch. Kailangan maubos mo yon in 7 minutes time. 7 minutes. 1 litro, 3 baso lang yun. Ano ba kayo? Pag lumagpas ng 10 minutes, huwag nyo nang inumin. It will not be effective. So, talaga may time frame. May time frame. 7 minutes. Totoo po ito, ha? Lahat ng nilulutong pagkain, may time lapses. Ngayon, makinig maigi, ha? 7 minutes. Pagkatapos yung mainom yon, humiga kayo. Pwedeng sa kama or sa sofa, i-massage mo yung colon mo. Paano imamasal? Mararamdaman mo in 30 minutes time, may nag-uusap-usap sa loob ng tiyan mo. Oh? Mararamdaman nyo may crumbling effect. Hindi masakit. Crumbling. Yan. Tapos, pag naramdaman nyo yun, na ho kayo sa trono. Oh! Okay, may ibang tao na isang beses lang lalabas. Yung dumi. Meron naman dyan 2 to 3 times. Dahil sobrang dami, okay, pwede na ulit kayo magtimbang. At magugulat kayo na yung bigat mo pala ay puro toxins lang. Hindi yun yung timbang ng katawan mo, kundi timbang ng laso na nasa katawan nyo. Kumbaga parang... Pwede nyo pong gawin ito 2 to 3 weeks at makikita nyo, bigla kang mas magana kang kumain. Parang change oil. Oo, Yun, na-change oil na-change mo. Follow for more health tips.